Pero actually, hindi naman si Sarah yung apektado dito. Yung mga taong totoong natutulungan niya. Itong si Kimbo, di ba, naka-Hermes, naka-Chanel, ang mamahal ng mga bag. 13 million, 11 million, yung mga Birkin, di ba? Magkano lang ang sweldo ng mga putang inang yan, di ba? Imbis na ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso at Senado kung paano panagutin ang mga smuggler na nagkakaapekto, smuggler katulad ni Lisa, katulad ni Michael Ma, katulad ng kanyang pamilya, kung paano kayo nahihirapan, expected din natin yon at ang gusto nga nila, di ba? Medyo nahiya pa sila, hindi nila zero budget. Kasi ang explanation ng mga buwaka ng GNMS, redundant na raw kasi yung mga project, like yung mga social services, what else, yung mga health, yung mga healthcare something, yung ayuda ni Inday sa mga indigent na binibigyan niya ng assistance, di ba? Hospital assistance. So, mga ganyan. So, mga kababayan, 1.2 billion, yan, mapupunta yan kay Lisa Tanas. Mapupunta sa mga buwaka ng GNMS yung mga yan. At sinabi naman ni Inday, kahit zero budget siya, wala namang problema, itutuloy pa rin nila yung trabaho. Pero actually, hindi naman si Sarah yung apektado dito. Yung mga taong totoong natutulungan niya, yung mga taong totoong nabibigyan niya ng assistance through her office. Imagine nyo saan nila ililipat. Ano ang sabi ni Kimbo? Ni Kimbo, yun, di ba? Yung buwaka ng inang, girl lalo na yan, na nakikita nyo na yung kanyang, no, hindi ako bagong facial, nag-spray lang ako nito. Sabi ni Palanga, nagbagong facial. Kasi mainit dito sa LA. So, nagsispray ako ng mga ganyan-ganyan para bagong ligo ang dating. So, anyway, yes, nakakagigil kasi ang makikinabang nito ay ang buwaka ng inang si Lisa. Bakit kamo? Ililipat nila yung budget sa DSWD. Sino ba ang nandoon? Andoon ang pinsan ni Tambalos-dos na si Pinky Romualdez, si Monica Monica. But anyway, yung aka Pinky, yung nakilala ko, yung buwaka ng GNMS na yan, nung nandiyan ako sa Pilipinas, nangangarap na yan tatakbo sa Pilipinas, hindi pa nga nakaka-assume si Marcos Jr., nangangarap na sila na mananatili sila sa pwesto. So, diyan sa DSWD, ililipat yung budget at, si Lisa Tanas pa rin ang magkokontrol. It's the same thing sa DOH. Alright? So, mamaya sa vlog natin, wag na lang muna natin pangangalanan dahil may nag-message sa akin na yung Love for All ni Lisa Tanas ay ginagamit nilang money making. Okay? Ang ibang budget sa DOH, 'di ba? Sa DOH ay inililipat ng illegal. Kaya hinahamon ko yung COA, alam niyo 'to mga buwaka ng ina ninyo. Hindi ko lang ma-detalye sa inyo kasi I'm not ready yung mga detalye na sa email ko. Tsaka phone lang kasi yung ginagamit ko. So, yung perang yan na ililipat sa DOH para kunwari sa may mga sakit, sa may mga nangangailangan, mapupunta yan sa Love for All ni Lisa Tanas. Gagamitin nila yung perang yan, mga palangga, para nakawi nila at magkakaroon sila ng mga mga maliliit lang na programa na kunyari nagbibigay sila ng tulong, pero 'di ba yung mga inaano nila, mga tulong-tulong, Operation Tuli, mga ganyan, kamura-mura lang naman ang ang gastos na 'yon. So anyway, we'll talk about that. Pero ano yung we all know na tina-target talaga nila si Inday Sara. Kaya nga 'di ba, everyday pa ulit-ulit kong sinabi sa inyo na ito mga jutang GNMS na itong si Kimbo, 'di ba, naka-Hermes, naka-Chanel, ang mamahal ng mga bag. 13 million, 11 million, yung mga Birkin, 'di ba? Magkano lang ang sweldo ng mga putang inang yan, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, magkano lang ang sweldo ng mga jutang GNMS na yan? Wala pang 500, wala pang 500,000 yung kanilang sweldo sa isang buwan. 200 to 300, within 200,000 to 300,000 lang. So you do the math.
Kung yan ay nagtatrabaho sila ng matino, kunwari, at sumisweldo lang ng, sabi mo ng 300,000 pesos ang sweldo nila. 3 times 10. Sa 10 buwan, that's only 3 million. Paano maka-afford yung mga jutang GNMS na yan ng 23 million, 11 million, 10 million, 15 million na mga bag at mga alas na hindi naman bagay sa pagmumukha ni Kimbo at sa lahat ng mga asawa ng mga kongresista, senador. Kaya nga kayo, sabi ko araw-araw, you have to speak up dahil nasa martial law na kayo. Tangay na yung mga tao dito, baka magising kapitbahay, oh. Nasa martial law na kayo. Lahat ng panggigipit. Pag hindi nila gusto ang sagot sa Kongreso, sa Senado, akala mo sila ang husgado, sila ang mga pulis na huhulihin nila, ipakakulong nila. So, kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi na i-abolish natin ang Korte Suprema, i-abolish natin ang PNP at AFP, kasi yung mga jutang GNMS sa Congress at Senate, kapag nagko-conduct sila ng hearing, pag hindi nila nagustuhan yung sagot, iko-contempt nila, ipapakulong nila, martial law na kayo dyan. Sana hindi ako okay, sorry, palangga. Ano tawag dito? Sana gumising na kayo. Harap-harapan kayong binababoy ng kongresista. No, hindi. Sabi ko nga sa inyo, itong sabi ni Inday, di ba? Tuloy ang trabaho niya. Kahit zero budget, gagawin nila yung trabaho nila. Pero sino ang maaapektuhan nito? Yung mga totoong tinutulungan ng opisina ni Sara. Hindi si Sara. Hindi siya mayroon pa siya 700 plus million na binigay nila, di ba? Nahiya naman ng mga hayop na yon, di ba? Hindi maghihirap si Sara. Tandaan nyo, kahit walang budget, hindi maghihirap si Inday. Pero ang mahihirapan, yung mga taong humihingi sa kanila ng burial assistance, ng kung ano-anong mga assistance, di ba? Kasi binigay na nga, o ibibigay nila yung budget sa DPWH na hawak ni Lisa, sa DOH na hawak nila. Wala pa ngayong 90 billion dun sa PhilHealth na pinag-uusapan natin. Hindi pa sila makontenta. Barya lang yung 1.2 billion. Mga kababayan, wala naman sanang problema kung ginagawa ng DSWD talagang binibigay binibigyan kayo ng mga pang-livelihood program, wala tayong problema dyan. Sasabihin ko pa, sige, lahat ng budget ilagay sa DSWD kasi nakikita natin na ginagawa nila yung para sa mga proyekto, tinutulungan talaga ang taong bayan, nabibigyan talaga yung may sakit. Tingnan nyo kayo, nagmamakaawa kayo, pati PCSO wala nang naibibigay na pera sa inyo. Natulong, binubulsa na, nasa martial law na kayo mga kababayan. Dahil mismo ang mga senador at mga kongresista, umaakto sila nang sila ang makapangyarihan. Nakita nyo, nagpapadukot sila ng mga nakakulong. Diba? Yung nakaraan, kahapon yata yun, may hearing-hearing na naman sila. Dinidiin nila si Pangulong Duterte at yung dating administrasyon na nililink dito sa war on drugs na ito. You know? Mga kababayan, ang usapin sa Pilipinas, diba, hindi para pagtakpan yung mga pulboroni, hindi para busisiin ng mga senador at ng mga kongreso yung mga napatay na, yung mga nagurgur na mga kalaban ng bayan, yung mga Chinese na pinag-uusapan. I cannot go on details kasi hindi ko napanood. Wala namang kwenta. Ang haba-haba, spend ng millions of money of the Filipino people, tapos ang gusto lang naman nila idiin yung Duterte. Diba? Imagine nyo, pinagtsatsagaan nilang imbestigahan kuno, maglabas ng mga preso para idiin si Duterte dahil ang pinag-uusapan nila yung mga nagurgor na mga sangkot sa pulboronic. Hindi ba dapat ang pag-aksayahan ng mga hayop na ito na nag-cut ng budget kay Inday Sara kung paano kayo tulungan? Di ba dapat kung paano kayo bigyan ng trabaho? Patay na yung mga hayop na yon na mga nasangkot sa droga. Bakit kailangan pa sila bigyan ng hustisya?
Bibigyan ako kita nyo kung paano nila pinaprioritize yung mga walang kwentang issue, yung mga kawatan, mga jejemon, mga gumurgor sa inyong mga anak, mga sira ng inyong kinabukasan. Imbis na ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso at Senado kung paano panagutin ang mga smuggler na nagkakaapekto, smuggler katulad ni Lisa, katulad ni Michael Ma, katulad ng kanyang pamilya, kung paano kayo nahihirapan, kung paano kayo nasasaktan every day. Kinikitil ang inyong karapatan, ang inyong buhay, kinikitil ang mga kapalaran o future ng inyong mga anak. 'Di ba? At tirahin si Sara. Hindi si Sara ang, ulit-ulitin ko, ang maaapektuhan. Yung mga benepisyaryo niya. Dahil yung 1.2 billion na yan, si Lisa Tanas ang kakamkam niyan. Okay? Harap-harapan kayong ginagago. Balikan nyo yung 5,500 flood control. 1.4 billion yan. Barya lang kaya yung 1.2 budget, 0.2 billion budget ni Inday, wala yun. Wala yun sa ninanakaw nila na 1.4 billion doon pa lang sa sa flood control na yon. Ang gusto ko, gumising kayo mga kababayan, mga palangga, gumising kayo. Kailangan yung lumabas sa inyong mga bahay, mag-speak up kayo. Walang proyekto ang gobyernong ito. Walang proyekto ang mga putang inang kongresista at mga senador. Anong ginagawa nila? Ang kanilang mga asawa, ang mga aso, pinapasuot ng 12 million na alahas katulad ni Kilay. Ang si Saldico, 'di ba, may bahay sa Paris, pinapasara ang YSL, pinapasara ang mga designers, samantalang kayo gutom. Ano ang proyekto ng mga kongresista at mga senador? Lahat ng pera nyo, inuubos nila. Ngayon, ang mga anak nyo, hirap na hirap kayong makakain. Gusto nila $64, 64 pesos lang ang budget na makontento ang isang Pilipino o isang pamilya na may household na 4 or 6.